pero sustainable pa rin naman daw. So yan yung isa sa mga natukoy. Pangalawa naman na naging mahaba din ang diskusyon dito mismo sa Kamara ay yung tungkol sa pag-aproba pati na rin sa pagre-release ng unprogrammed appropriations noong 2023 hanggang 2025. At bukod pa dyan, ngayon naririnig na natin, ngayon yung third offense, yun naman yung sa alleged kickbacks nga ni Pangulong Bongbong Marcos, kaugnay pa rin ng flood control projects na sinasabi nila na yung testimony daw ni former Representative Zaldico, pati na rin ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay magiging patunay o magiging maayos na salaysay ng pangyayari para nga ma-impeach si President Bongbong Marcos. Merong ang lumalabas doon sa first ground, ang nagsasabi na may basihan o sufficient ay dalawang bahagi sila, Congressman Egay Erice at Leila de Lima, tama ba? May iba pa bang pareho nila ang opinion? Well, kanina, yun sa first ground nga, dahil nga ito yung BBM parametric formula, in-explain naman nung dalawa, pero sila lang talaga yung narinig natin, Lord, no, na nag-manifest na sufficient in substance nga itong alleged involvement ni PBBM pagdating dun sa paglalagay nitong centralized corruption scheme nga na sinasabi nila doon sa flood control projects. So, narinig natin mismo si Congressman Erice, pati na rin si Congresswoman De Lima, na sufficient nga daw ito dahil isa itong allegational sufficient information na nakapaloob mismo doon sa impeachment complaint. Humirit din si Congressman De Lima na yung ibang argumento nung ibang nasa panel ay parang dinedepensahan na, no? Kumbaga, ang dinidiscuss sila ay mga possible defenses na ng Pangulo mismo. Meron nga din kasi dito, narinig natin, kasi parang dito sa listahan natin, marami-rami yung mga kongresista talaga na nag-manifest na yun nga, insufficient yung data. Dahil bukod sa wala nga raw dokumento, talagang dinadali na rin nila yung pieces of evidence na mailalapag, which is technically, kung pag-uusapan natin yung sufficiency in substance, ay hindi pa naman totally kinakailangan dahil nga ang kinakailangan naman dito sa sufficient in substance determination ay yung recital of facts pa lang. Technically, yung mga claims, titingnan nila kung sapat ba ang mga claims na ito para mag-proceed doon sa next step ng impeachment. Okay, anong susunod after nito, Amy? What's the next step? Well, technically, after nito, no, Denise, na ma-determine nga at marinig nga natin yung manifestations doon sa offenses na nakapaloob sa second impeachment complaint, doon na magbobotohan itong mga mambabatas kung ano nga ba yung, kung sufficient in substance nga ba yung first at yung second impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So medyo mahaba-haba pa yung magiging discussions. Pero once na once na mapagbotohan ng mga kongresista dito na sufficient in substance, ay poproceed na daw sila sa next step, which is, ayun nga, magpapadala sila ng notices kung saan pwede namang mag-respond itong respondent, which in this case is the PBBM. At yun nga, tuloy-tuloy yung magiging proseso ng impeachment dito. So far, meron din tayo narinig na if yung isa ay insufficient, habang yung isa naman ay sufficient, magpapatuloy pa rin daw yan sa next step. So, hindi na kinakailangan lang i-consolidate itong mga impeachment complaints at yun nga, ipapadala pa rin yung notice sa respondent. So, yan na yung aabangan natin. Pero if insufficient parehas, ay ang mangyayari dyan, syempre, i-dismiss na itong mga impeachment complaint laban kay PBBM. Amy, nung nakaraang dalawang mga hearings, yung una mabilis lang, lunchtime, pagbotohan na nila, tapos na. Yung pangalawa ay yung kahapon, sinuspend muna, no? Eto ngayon, sa tingin mo, by the way, yung rate siguro nung bagal o bilis o haba ng mga diskusyon, sa tingin mo, by this afternoon, makakaboto sila o mahaba-haba pa itong usapan? So hopefully this afternoon talaga matapos dahil sa plenary session naman may aabangan pa rin tayo na nasabi na rin kahapon na
may announcement nga daw tungkol naman sa decision ng House Ethics Committee tungkol kay Representative Kiko Barzaga. Pero kung i-observe natin, no, yung nagiging daloy dito, mahaba-haba yung discussions. Maraming mga miyembro ng House Justice Committee yung gusto nga magbigay ng kanilang manifestation tungkol nga dito sa second impeachment complaint laban kay PBBM. So, medyo matagal-tagal pa yung makikita natin kasi itong second offense na tungkol nga sa unprogrammed appropriations, umabot siguro ng mga 2 hours. If I'm not mistaken, no, around 2 hours yung naging discussions dito sa second offense na inihain nga laban kay PBBM. Kanina narinig na din natin, medyo may konting parang nagkainitan or parang may konting arguments between Representative Antonio Tino pati na rin Representative Janet Garin kung saan nga parang sinasabi na kailangan daw kasing malinaw kailangan ipaliwanag ng maayos kay Representative Garin na ang pinaka-problema kasi dito ay yung pag-aproba nga at pag-release ng unprogrammed funds sa 2023 to 2025 budget. Pero ang sinasabi din kasi ni Garin dito ay dumaan din kasi itong mga unprogrammed appropriations sa Appropriations Committee dito sa Kamara. So technically, held liable din yung ilang mga kongresista, lalo na yung mga miyembro ng 19th Congress. So yun, nagkainitan doon. And actually, narinig na din natin si Representative Benny Abante naman na sinabi niya na nga rin, insufficient in substance nga ito. Hindi na siya nag-manifest sa mga sumunod na offenses dahil sabi niya, in general, feeling niya naman daw ay insufficient in substance itong mga paratang laban kay PBBM. At sinigurado niya actually na hindi na daw siya mag-walk out ngayong hapon. Tatanong ko dapat Kaya pala may krus na suot kanina Tama ba yun? Krus nga ba yun, Amy? Pampakalma siguro. Hindi ko napansin masyado kasi medyo nasa dulo siya ng upuan. Pero yun nga, sinigurado niya talaga na hindi na siya mag-walk out. Most likely nga, iaabangan na rin talaga yung botohan kung sufficient in substance nga ba at kung magpapatuloy itong impeachment complaint laban kay PBBM. Bago magtanong si Denise, ang dinidiscuss ngayon as we speak ay pang ilang complaint na ba yun? Ito yung third offense. Third offense, okay. Under the betrayal of public trust na ground na inihain nga sa second impeachment complaint. Okay, Amy, balikan ko lang. May balita ka ba dun sa numbers? At ito ba mukhang aabot sa plenary? Well, ito na kanina pumasok tayo na dun sa mismong loob ng Justice Committee preliminaries nga. Binibilang natin kasi sabi nila 39 yung members ng Justice Committee at merong 15 na ex-officio. Pero nung bumilang tayo dun sa loob, nasa around 34 lang yung in attendance, so mas kaunti dun sa mga nakaraang araw, no. Pero ang titingnan din kasi dito, syempre, ay yung vote ng majority na present members mismo sa Justice Committee. So yun yung aabangan natin kung majority nga nitong present or in attendance dito mismo sa Justice Committee preliminaries ay boboto na insufficient in substance itong kay PBBM. Pero yun nga, narinig na natin yung mga manifestations, marami sa kanila leaning na insufficient in substance itong second impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Alright, maraming salamat. Again, that was our mobile journalist, Amy Atienza, reporting to us live from the House of Representatives. Meantime, House Majority Leader Sandra Marcos has filed a bill seeking to abolish the travel tax. The presidential son said the families slows tourism growth and no longer serves its purpose. The Philippines is the only Southeast Asian country that imposes a travel tax, with Filipino travelers currently charged up to 2,700 pesos per person on top of other fees. Earlier, the Ilocos Norte representative also filed a measure seeking to implement a no-work, no-pay policy for Congress members. This would link salaries and allowances to verified attendance and participation in plenary sessions and committee hearings. Ano naman kaya ang masasabi ng Department of Tourism sa panukalang tanggalin ang travel tax? Abay, alamin natin yan mula sa ating News 5 correspondent Gerard De La Peña, GDP. Okay. Bago tayo pumunta doon sa isang mas juicy na tanong, ano ang opinion ng Department of Tourism tungkol sa paano kalang tanggalin ang travel tax? Bert, alam ko kanina tinanong natin si Tourism Secretary Cristina Frasco kung ano yung take niya dito sa proposal na i-abolish yung travel tax. Actually, tinatanong ko siya kung
pabor ba siya o hindi dito. Pero ang sabi niya kasi, it's up to the lawmakers na kung ano yung tingin niya dito. So parang kumbaga depende na sa wisdom ng mga mababatas natin kung ipapasa nila ito. Pero ang sabi niya kasi, sana raw ay magkaroon ng pondo para sa pagpapagawa ng mga kalye, pagpapagawa ng mga tourism infrastructures. Dahil sa ngayon parang may binanggit siyang isang kanina statistic na parang number 69 ang Pilipinas out of 117 countries or economies na hindi, ibig sabihin ito parang hindi sufficient yung ating tourism infrastructure. So sana raw kung tatanggalin nila itong travel tax, mag-allocate sila ng pondo para dito sa mga infrastructure na ito. Pero as we speak, Gerard, ano nga ba yung porsyento ng travel tax ang napupunta dun sa proyekto ng tourism infrastructure? Oo, good question, Denise. Kasi 50% ng ating travel tax na binabayad nating 1,620 or up to 2,700 if I'm not mistaken. Yung 50% niya napupunta sa TIEZA. Itong TIEZA, yung gumagawa ng mga, supposedly, gumagawa nitong mga tourism infrastructure na ito, yung mga facilities for community tourism programs and others. Yung 40% nito napupunta sa CHED for tourism education, and yung 10% is for heritage preservation. Yes, sa NCCA. So yun yung breakdown ng supposedly pinapapatunguhan ng ating travel taxes. Opo. Sa NCCA yan, ano? Pero curious ako doon sa 40% ng CHED ay tourism-related na mga educational programs. Ano-ano kaya yung mga yun? No? Tuwing sumasayaw ba, halimbawa yung mga estudyante ng itik-itik, mga ganyan, ay may mga ganun pa contest ba, may kinalaman doon. Kailangan siguro ma-break. Pero GDP, ang interesting kasi nito, itong travel tax na sinasabi natin, ay noon pa, isang presidential decree pa ito, na panahon pa ng lolo, na itong nagpapanukala tanggalin ng travel tax. Presidential Decree 1183. Oo. Tama. Yung lolo pa nga ni Congressman Sandro Marcos yung nagpatupad nito. Tapos may isa pang I think that's a Republic Act na ginawa noong 2009 regarding mga pagsingil nitong travel tax. Ang Amended Tourism Act. At ang gusto ni Congressman Marcos, ma-repeal itong mga batas na ito. Correct. At yung 2022 ASEAN Tourism Agreement din, ang member states daw ay commit to phasing out travel taxes to promote ASEAN-related travel. Pero mo tayo lang bansa na tinatax ang sarili ng citizens. Hindi. Tama yung sinabi ni GDP, 16227. Depende kung first class ba yung flight mo o hindi. Pero gusto mo ikaw na magtanong dito kasi nakita natin yung kasamahan natin si Asik na talagang stoic lang kahapon. No? Pero muling dinefend ni Secretary Frasco yung wala raw siyang mga kautusan ni pondo daw galing sa kanyang departamento ang may kinalaman sa kanyang mga appearances sa mga posters sa tarpaulin and other related visual items, GDP. Parang nagkaroon ng reiteration ng mga sinabi niya kahapon doon sa Senado kasi di ba medyo nag-isa siya kahapon sa Senado at sinabi niya na parang hindi naman daw niya kailangan ng exposure or ng yung mga ganyang klaseng promotion kasi wala naman daw siyang balak tumakbo for national position sa 2028. Ngayon na sinasabi niya parang may mga publication daw kasi na hindi authorized yung paggamit ng ng kanyang mga photo. Yung isang ang pinakita sa amin kanina, Japanese publication pa siya, hindi raw nag-solicit ng interview sa kanila or di man lang daw sila tinanong. Basta may picture lang daw ni Secretary. Ngayon na sinasabi ni Secretary, wala raw siyang ipinag-uutos na kahit na kailangan lumabas yung mukha niya. So, nagkataon daw na kunyari pupunta siya sa isang local government unit tapos may mga welcome banner tapos nagkataong gumawa yung LGU na yun ng mga streamers sila or banners sila na nandun yung mukha niya. So ganun daw yung nangyayari na sinasabi niya. So ngayon, pinag-utos na raw niya sa mga regional offices ng DOT na tanggalin na lang itong mga ganitong mga uri ng promotional materials or itong mga banners or streamers or posters na merong mukha niya. Wow. Dapat pala magdemanda siya doon sa isang Wala kasing magazine, consent. Wala raw daw consent. siyang consent doon. O talaga pinag-aagawan ng tao yung kagandahan talaga niya para gamitin, para, alam mo yon, para mag-attract talaga ng visitors kung saan man. Okay.
Paano talaga, marami doon kasi sa website kinukuha, website mismo ng DOT. Oo, iba-iba nga, di ba? Yung Ang difference naman niya ay dalawa rin websites. Yung isa accomplishments, yung isa naman ay yung in general, parang na may kinalaman sa turismo ng Pilipinas. So ngayon, pag ginugol ba natin na Philippines, wala nang... Sige nga, anong google natin? Sige. Philippines ano? Philippines, yan. Okay. Tourism, yan. Sige, subukan lang natin mabilis habang O, GDP. Yung kanina pala, kapihan yun, no? Hindi talaga press conference ng DOT mismo. Yep, tama. O, at kumaidagdag ko lang din, Lord, kayo na sinabi niya na sana raw itong mga yung mga lumalabas ng mga mukha niya sa iba't ibang publications or sa kung ano mang promotional paraphernalia. Sana raw ayun, isipin na lang daw ng mga tao na siya ay nag-work. Yun ay proof ng kanyang trabaho kasi magpupunta raw talaga siya sa mga probinsya to do the work of promoting our tourism. So, yun yung isa sa mga arguments siya kanina. Pero kahapon, di ba, isa sa mga binanggit niya, GDP, is actual work photo yung kuha na yung mga yon? Tama, oo, tama. Yun nga rin yung ina-argue niya. Pero medyo magtataka rin tayo nga na yung ibang publication, ayos na ayos yung photos niya, di ba? Oo, parang woke up like this no? Ay. Ang soft ng ilaw, parang hindi naman halata na talagang may setup talaga. Talagang nagkataon ng maganda talaga at parang modelo ang sekretarya. Pero GDP, okay, cambio na tayo baka kung ano pa masabi ni Denise Tan. Ano naman itong sinusulong ng departamento na paglalabasan ng monthly airline ticket pricing index? Ito ay request daw nila sa Civil Aeronautics Board kasi 'di ba ito just for perspective sa ating mga kapatid yung CAB kasi yung ahensya na tumitingin dito sa mga pasahe natin sa eroplano. Sila rin yung nagsisiguro na maayos ng serbisyo ng mga airline natin. At ang CAAP naman, ang mandate naman yan is more of yung safety natin sa pagka-travel natin sa himpapawid. Ngayon, nag-request na raw ang DOT sa TAB na dapat daw monthly magkaroon ng publication ng mga airfares, yung mga rates ng mga airlines para raw mas transparent yung pricing nga ng mga airline para makita rin ng publiko kung ano yung maximum, parang MSRP ito, maximum suggested price or rate ng mga airline. So, more of for transparency itong gusto nila mangyari. Babalik pa rin ako doon sa kasi may mga nagpapatanong lang. Kung 2019 kung tutuusin mo, yung pinakamataas na so far na pinakamataas nating mga visitor numbers from 8 million, tas ngayon parang pre-pandemic ito, bumabasa nasa 5 na lang ata ngayon So ibig sabihin ba nito at kung sinisisi nila ang kasi yung tourism infrastructure natin hirap Oo. So mula ng 2019 mataas yung ating mga infrastructures, nawala na lang bigla dahil sa COVID, ganun ba yun? O pinagbabaklas ba itong mga infrastructure na ito? Asking for a friend lang naman, Gerard. Actually, alam mo, Lord, hindi ko masasagot yan. Pero yun nga, last year kasi, 2025, a little over 6 million yung tourist arrivals natin, international arrivals natin. So, tinanong namin siya kung ano yung targets niya for this year. Kasi di ba normally may mga targets naman yung ating mga tourism chief. Na, like, yung 2019, ang alam ko, ang target ko is around 8 or 9. Basta medyo na-miss. Na-miss yata ng konti, if I'm not mistaken. So, tinatanong namin siya kanina kung ano ba yung target for this year. Or at least man lang ina-expect ba natin na lumampas man tayo ng 7 million this year. So, a bit higher than what we've seen in 2025. Ang sabi niya, ayaw na lang daw niya magbigay ng mga ganong projections kasi napaka-unpredictable daw ng tourism market. Wow. Unpredictable pala. Basta ang mapipredict lang natin, wala nang makikitang mga larawan ng ating abangan. Pero subukan kaya natin sa trabaho yun, labas tayo ng labas ang picture na para prueba na nagtatrabaho tayo. Ganyan. Alright. GDP, maraming salamat sa oras mo. Ang ating News 5 correspondent, Gerard De La Peña. Thank you, Gerard. And it's time to take our first break, and as we do so, we bring you global headlines from the Associated Press at magbabalik po ang Afternoon. This is AP News Minute.
Russia struck energy infrastructure sites in Ukraine despite a joint commitment to halt attacks on enemy power grids. The bombardment included hundreds of drones and a record 32 ballistic missiles, wounding at least 10 people. Medical evacuees have left Khan Yunis in the Gaza Strip for the Rafah border crossing. The patients and some of their relatives are part of evacuation efforts overseen by the World Health Organization. The first husband of former First Lady Jill Biden has been charged with killing his wife in late December. William Stevenson was married to Jill Biden from 1970 to 75. The 77-year-old is jailed on first-degree murder charges. And the Smithsonian National Zoo and Conservation Biology Institute is welcoming the birth of a female Asian elephant calf. Shortly after the birth, keepers conducted a comprehensive exam which required the calf to stand and take its first steps. At nagbabalik po ang Afternoon Delight. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. And we now bring you to the upper chamber where Senate President Pro Tempore Ping Lacson confirms a draft report on the flood control scandal. And for details of our mobile journal, Merimon Reyes. Merimon, yung draft partial report ng Blue Ribbon Committee. Na of course, si Senator Ping din ang namumuno. May rekomendasyon daw ba ng asunto sa ilang mambabatas at sino-sino mga pangalan na ito? Bago tayo pumunta rin sa tanong tungkol sa leak. Lord Denise, kinonfirm kanina na Senator Ping Lacson na yung umikot na supposed Blue Ribbon na committee report kagabi, yun daw yun, oo, pero draft daw yun, hindi raw yun final. At pag-uusapan daw nila ngayong araw, especially marami raw ng mga panel members ng committee ang gusto pa na pag-usapan yung ilang mga bahagi nito. Pero kinonfirm ni Senator Ping na yung nilalaman nun ng mga pakakasuhan, meron kasing mula sa Kamara, merong isang former senator, Senator Bong Revilla, merong mga incumbent senators, sila Senator Joe Villanueva, si Senator Chis Escudero, even si Senator Jingo Estrada pa nga na race dito. At kinoconfirm nila na lahat yun, oo, yun yung nilalaman. Pero still, ang sinasabi dito ni Senator Ping, hindi pa final, hindi pa official. At ang ina-anticipate nila today o kaya naman tomorrow lalabas daw yung partial official version ng report. Pero hanggang ngayon na so far, kung ano yung nakita ng media, yung umikot kagabi, nananatiling hindi pa raw talaga yun. Yung pinalalo nag-withdraw, 7 kasi yung pumirma na eh. So si Senator Ping, si Senator Risa, si Senator Kiko, si Senator Bam, and then yung 3 pa na sila yung nag-withdraw rin kagabi, si Senator Sherwin Gatchalian, si Senator J.V. Ejercito, si Senator Mig Zubiri, na ang sinasabi nila doon sa letter ng withdrawal ng signature nila, kailangan pa raw nila ng oras para pag-aralan yung laman netong supposed committee report. Okay. Curious lang ako, no, Merimon, since pag tinanong kita kung mahirap naman sagutin kung sinong pinaghihinalaan nilang nag-leak noon. Pero kung sino man ang nag-leak nito, ano ang possible motive niya? What advantages should he or she get kapag nileak niya ito? Lord, nung sa atin kasi nung nakuha natin kagabi, walang umikot siya sa media. So wala akong nakuhang impormasyon so far sa end ko kung kanino ito nanggaling, saan ito nanggaling. Ang nasabi ni SP Tito Soto, wag daw ma-mislead doon sa lumabas na yung nag-circulate na report at embarrassing daw para doon sa nag-leak na MRO o MARO or yung Media Relations Officer. Pero kasi so far ngayon, from the side of Senator Ping, wala siyang name drop, wala rin nabanggit si SP Soto kung sino hinihinala nila na posibleng naglabas nito. Pero ang sabi naman ni Senator Ping, hindi naman daw masama yung loob niya na nag-circulate or nag-leak itong report kagabi. May what do you call this? Appropriate consequence ba yun? May corresponding consequence ba yun, Merimon, para dun sa pinaghihinalaan? And what would be the next steps if ever ma-identify nga nila yung taong yun? Habol ko pa. Sino yung tatlong supposedly nag-gumali daw? Oo. Denise, yung sinabi kasi ni Senator Ping, hindi naman na masama yung loob niya na may umikot or nag-leak nga itong report. So wala rin nabanggit yung senador kung mag-escalate ba yung kanilang investigasyon sa kung sino nag-leak, paano nag-leak, bakit nag-leak. And
sa na lumipas na mga buwan natin dito, ang pwedeng mangyari kung mapatunayan na nasa staff ito, pwedeng tanggalin sa trabaho. Pero that's the most na meron tayo sa ngayon. And then yung tatlong nag-withdraw ng pirma nila kagabi, sina Senator Sherwin Gatchalian, Senator JV Ejercito, Senator Mig Zubiri. And ang paliwanag nila doon sa letter nila ng signature withdrawal kay Senate President Tito Soto, kinakailangan pa raw nila ng oras para aralin to. At sinasabi nila, yun nga, merong possible changes pa or amendments doon sa report na naibahagi sa kanila. At tinanggap naman ito ni SP Soto. Okay. So, may tanong ka pa relating to... Do sa draft report? Jersey? Kasi kakambyo ako ng topic. Hindi, mabilis lang, Merrimon. Doon sa draft report, so kailan ulit, sorry, pa-clarify lang, so kailan siya, kung draft pa lang at pag-uusapan pa ba o ano na ba, i-release na ba yan? Kailan ba i-release? Denise, ang sabi ni Senator Merrimon? may meeting sila ngayon, kailangan pag-usapan, especially sa mga panel member. Yes, Denise, loud and clear, dinig kaya ako? Nawala ka saglit, pero please continue, Merrimon. Bali din isang sabi dito ni Senator Ping, mag-uusapan nila, may meeting sila ngayon tungkol dito sa draft na report. At kung sakali magkakaroon daw ng changes, merong mga comments tungkol sa nilalaman nito, aayusin nila ito and then i-reroute nila ulit. So far kasi pagdating doon sa pirma, 11 na signatures ang kailangan nila. So supposedly, kung yung nangyari kahapon, nasa 7 na yung pumirma, nag-withdraw yung 3. So 4 sa ngayon yung mga pumirma doon sa supposed na report. So iikot din ito at kung sakaling ang maging komento daw ay tanggalin naman yung mga pakakasuhan na senador doon sa nilalaman ng report. Ang sabi dito ni Senator Ping, kung meron daw magte-take, ipapasponsor niya raw yung call daw or yung motion na yon. Pero ang sabi rin dito ng senador, either today o kaya naman bukas, mangyayari, lalabas naman yung partial official report ng Blue Ribbon Committee. Pero yung pirmahan, pwedeng mangyari yan sa mga susunod na araw. Hindi ko na dapat tatanong to pero nandito na rin lang naman tayo, Merrimon. Sino ba yung mga nakita mo ba o may mga taga-media ba na nakita yung mga pangalan na supposedly na dapat kasuhan? At alam mo na yan, di ba? Merrimon, tayo lang, 3 lang naman na nag-uusap dito. Sino-sino yung mga pangalan na yun? Lord, so far kasi doon sa mga nakita natin, ito yung mga may kasulukuyang pinagdadaanan ng preliminary investigations. So sina Senator Joel Villanueva, Senator Bong Revilla, si dating Senate President, pero still Senator Chis Escudero. Pero natanong ng media, wala ba sa listahan si former House Speaker Martin Romualdez? Ang sabi dito ni Senator Ping, meron pero on a different category. Kasi pagdating daw sa mga legislator, ang ginawa nila, kinakategorize nila ito depending doon sa mga corroborative na mga witnesses, na mga testimony. So nasa dulo ng category itong si House Speaker Romualdez na nabanggit, pero pagdating doon sa hindi pa kumpleto talaga, kumbaga hindi pa sobrang bigat ng corroborative na information or evidence laban doon sa dating House Speaker. Pero still, nababanggit itong si Romualdez sa kanilang naturang report. Plus, kasama rin doon yung mga nirekomendahan nila. Ang recommended charges kasi is plunder, malversation, direct bribery, at kabilang dito yung mga kontratistang may kinalaman sa flood control scandal. Okay. So, abangan natin kung ilan lalabas ang report na yan. Ibang topic naman. Okay. Ang nababalitang kudeta sa Senado ay maugong pa rin ba? Oh Lord, so far ngayon, ang natanong natin dyan is itong si Senator Ping Lacson. Ang sabi kasi ni SP Soto, so far alam niya solid sila. Wala pa rin kumakausap sa kanya tungkol dun sa naturang kudeta. Ang sinasabi naman dito ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, mananatili itong kuro-kuro hanggang maging totoo siya. Pero hindi naman daw nawawala hindi na raw bago sa kaisipan na ang minority gustong maging majority at tuloy-tuloy yung usapan nila sa direksyon ng Senado, kung may kanais-nais na bang pagbabago sa liderato. Pero physically, wala pa yung 13 votes para magkaroon ng kudeta. Natanong ng media kanina si Senator Ping na pwede bang mauwi sa isang kudeta yung pwedeng hindi kagustuhan ng mga senador dahil nga laman ng Blue Ribbon na committee report na umikot kagabi or nalik kagabi ay pangalan ng mga senador na nandito mismo sa 20th Congress sa Senado. Ang sabi dito ni Senator Ping, if it will cost the SP Soto Senate presidency, that's part of the game. At kung dahil lang daw sa isang committee report, nag-participate din naman daw itong mga senador, aayaw na sila at tatanggalin nila bilang Senate President itong si SP Soto, he will be taking responsibility si Senator Ping somehow.
Pero hindi naman daw nila ito napag-usapan. Ang pinag-usapan lang daw nila yung issue na tinalakay ng Blue Ribbon Committee report. So far ngayon, same pa rin hanggat walang nangyayaring kaguluhan dito sa loob ng Senado. The last that we know din, si Senator Loren Legarda, as confirmed din by SP Soto, inoferan ng Senate leadership pero tinanggahan ito ng Senadora. Were you able to speak to Senator Legarda? I mean, I know yan na nga yung umikot na balita na rineject niya na, no? Pero meron kasing, meron tayong nakikitang reports that said she was being convinced daw when she refused, talagang kinukumbinsi siya. Denise, ang nasabi dyan ni Senator Loren kasi last time was wala raw siyang idea dito sa naturang kudeta. So far ngayon, hanggat hindi pa nagkakaroon ng declaration or ng opisyal na pag-aanunsyo sa plenary session, wala pang pagbabago sa liderato. Pero still, 30 minutes na lang magpe-plenary session na dito, kaya maaaring either ngayon, kung hindi ngayon, sa mga susunod na araw, kung magkakaroon ng kudeta o pagbabago sa liderato, opisyal yang i-address agad sa plenaryo. Tapos, kasi kung isipin mo, no, kung ilan ba yung nasa minority ngayon? 6? Tama, no? Mary Mon, 6? Yung Duterte block, nandun sila sa minority. Sabihin natin, yung mga pangalan na nandun, no, supposedly sa umikot na leak. So, 3 yun. Tama ba? Plus 9. So, kailangan pa nila ng ilan? Ang 4 pa. Medyo may... Yung mga madali kausap dyan, madali i-convert yung mga ganun. Pero magulo, nakakailang ano na tayo. Nakailang palit na ba tayo? Mary Mon, sayang, magtatanong pa sana kami tungkol sa yung political dynasty bill. As we speak, dinidiscuss siya ngayon. No? Pero bukas silang siguro. Alright. Mary Mon, maraming salamat sa ating mobile journal sa Senado, Mary Mon Reyes. And at this point, we give you a quick rundown of more stories on One News. Tropical Depression Bashang maintains strength as it moves southwestward over the east of Mindanao. It was last spotted 735 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur, with winds of 55 kilometers per hour and gustiness of up to 70 kph. Bashang Center is forecast to make its initial landfall over eastern Mindanao between tomorrow evening and Friday morning. It may reach tropical storm category today. Meantime, Pag-asa has raised signal number 1 over Surigao del Sur, the eastern portion of Surigao del Norte, and Siargao, Bukas Grande Islands. The Philippine Coast Guard has confirmed the possible location of the sunken MV Trisha Kirsten III during dive operations off Balok-Balok Island in Basilan on Wednesday. The PCG said the vessel is lying in an east-to-west orientation. The fatality count has risen to 43, while the number of survivors remains at 316. Meantime, Vice President Sara Duterte is set to visit the families of victims of the sea mishap in Zamboanga. The Department of Justice has found prima facie evidence with a reasonable certainty of conviction to file tax evasion charges against contractor couple Curly and Sara Diskaya. The DOJ said prosecutors determined that the couple violated Section 254 of the National Internal Revenue Code by concealing and/or underdeclaring their true and correct income for taxable years 2020 and 2021. The DOJ also said the couple failed to supply correct and accurate information in their income tax returns for the same period. We will be bringing you back to the House of Representatives, where lawmakers are deliberating on 2 impeachment complaints against President Marcos. Let's listen in for a bit. Sa atin ang konstitusyon. The 1987 Constitution has lodged this power in us, the members of Congress, who are duly elected representatives of the Filipino people. It is our duty to determine whether or not the highest officials of the country have committed acts that are so detrimental to the Filipino people that they deserve to be removed from office. Kaya naman, I urge every member of this committee, vote not out of convenience. Vote with your conscience. Isipin natin ang kapakanan at kinabukasan ng bawat Pilipino.
let us prove that in this hall, the interest of the Filipino people always comes first. Maraming salamat po. Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Nisa is recognized. Before we vote on the De Jesus complaint, I would like to have a manifestation. We recognize the Honorable Nisay for the purpose of his manifestation. Point of order, Madam Chair. What is the point of order of the Honorable I'd like to Abante? ask, what is the purpose of the manifestation when he already spoke a lot of things? Let us be during reminded time? that the Honorable Nisay is the endorser of the De Jesus complaint. I do So realize that, Madam Chair. the committee would like to accord. I just would like to ask, what is the purpose of this manifestation? Would What you is like the to purpose? answer the question of the Honorable Abante? To explain the arguments. And the Madam closing Chair, that has statement. been so And the closing explained. statement. Perhaps, Honorable Nisay, you just make a quick closing statement in support of the sufficiency in substance of De Jesus complaint. Thank you, Madam Chair. You may proceed. Madam Chair, we respectfully reiterate, hindi pa po ito trial on the truth. Ulitin ko po ang relevant portion, Section 5 ng Rule 3 ng ating House Rules. The requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. Ang proceedings natin ngayon ay masasabing nasa pleading level pa lamang. At ito ay dapat tumatalakay muna kung ang complaint ay may recital of ultimate facts at ang ultimate facts na ito ay maaaring mga acts, omissions at inactions na may kasamang konteksto na kung i-assume natin na totoo sa ngayon ay magkukonstitute talaga ng impeachable offenses. Keeping in mind that standard, I am respectfully submitting ng mga narinig kong manifestations ng dahilan ng substance insufficiency kahapon para rito sa De Jesus complaint ay mainly nagre-revolve na sa appreciation of evidence at ultimate truthfulness ng mga aligasyon. With all due respect, hindi pa po ito ang panahon ng paglilitis. Paulit-ulit ang ating Honorable Chair kahapon, ito ay preliminary stage pa lamang. Hindi lang din ako ang taong dapat sumagot dito. May complainant na nakapirma at nag-verify ng complaint na hindi pa naman naiimbitahan sa mga initial na pagdinig na ito. At this stage, the question is narrower. May facts alleged ba? May context ba? At may clear nexus ba to an impeachable ground? Sa unang argument o offense, Madam Chair and honorable members of the committee, sufficiency in substance that not require na may existing criminal charge already filed against the respondent, nor that the pleading uses the perfect criminal law label of kidnapping, gaya ng mga tanong na ibinabato sa akin kahapon, ang recital of facts sa complaint na ito ay ang inaksyon ng presidente at hindi ng kung anong executive orders mula sa presidente. Maliwanag, Madam Chair, for this offense, the complainant narrates inaction kaya clearly may recital of ultimate facts. Hindi lang ito conclusions. Dagdag pa, these pleaded facts are attributable to the impeachable officer. Dahil nabanggit ko, may mga command responsibility ang ating Pangulo over through PNP. At assuming that these pleaded facts are true, then the allegation may constitute the culpable violation of the Constitution. Sa ikalawang argumento, napansin ko ho na ang mga tanong na ibinabato sa akin muli ay nagdedelve sa katotohanan o merito ng mga alugasyon. Inuulit ko po, ang tinutukoy na recital of facts ay ang inaksyon ng Pangulo na nagbibigay ng malinaw at maayos na kasagutan sa aligasyon ng paggamit If I umano. may interrupt the Honorable Nisay, kindly shorten your closing statement. You've been given an ample opportunity during the deliberation of the sufficiency in substance of the De Jesus complaint. Kindly shorten your closing statement. With all due respect, ito ay depensa na ng respondent at hindi ng mga members of the committee. Hindi pa po ito ang tamang panahon upang atakihin o pabulaanan ng recital of facts sapagkat inuulit ko, tayo ay nasa preliminary stage pa lamang ng proseso. Dagdag pa rito, ang simpleng drug testing, particular na rin ang hair follicle drug test,
na matagal nang pinananawagan ng sambayanan ay nananatiling hindi maisagawa ng Pangulo. Kung tunay na nating inaasahan ng pinakamataas na pinuno ng bansa ay magsisilbing ehemplo lalo na bilang lingkod bayan, ang ganitong panawagan sana ay madaling tugunan upang alisin ang alinlangan at mapanatili ang tiwala ng publiko. Maliwanag, Madam Chair, for this argument, the complaint narrates another inaction which almost amounts to admission na mayroong naging illegal drug use ang Pangulo. Clearly, mayroong recital of ultimate facts, hindi lang ulit ito conclusions, at assuming that this is true, then the allegation may constitute betrayal of public trust na isa sa mga impeachable grounds. Sa ikatlong argumento naman, with all due respect, the absence of mandatory legal duty does not automatically erase an allegation from the real betrayal of public trust. The Constitution recognized that some acts are short of being criminal but may still be serious breach of public trust when attended by bad faith, gross faithlessness, or gross misuse of discretion. Nakasaad po dito sa aking paunang speech kahapon na hindi namin dinidispute ang katotohanan na wala nga naman talagang legal duty ang presidente na magbito. Ang moral aspect din ang ating tinitingnan dito. Kung ating susuriin ang national budgets, mapapansin na lumobo na ang mga program appropriations at record high kumpara sa mga nagdaang mga administrasyon. Sa makatuwid for this third offense, the complaint narrates on an omission of the part of an impeachable officer. Honorable Nisay, I am aware that you have 5 offenses. You are on the 3rd. Kindly shorten your closing statement. Closing. Madam Chair, kung nakakalimutan natin na ang power to impeach ay parte ng ating checks and balances, kung sa umpisa pa lamang ay tila ipinagtatanggol na ang Pangulo, ano pang silbi ng checks and balances na ito? Huwag sana nating gawing mas komplikado ang sufficiency in substance. It was meant to be simple and workable because impeachment is the Constitution mechanism to ensure accountability of impeachable officers. Kapag may seryosong aligasyon at red flags, hindi natin pwedeng sabihing bahala na. Kapag may seryosong aligasyon at red flags na nagiging pattern na, hindi natin pwedeng i-technical ang private citizen na dumudulog sa atin. Hindi tayong pwedeng magbulag-bulagan sa mga hinaing ng ating mga kababayan na mas malubhang naapektuhan at mas maapektuhan ng mga aligasyon na ito. Dahil katulad ko, alam ko ang bawat isa sa inyo ay nakikita rin ng mga ito. Ang gusto lang din naman ng taong bayan ay buksan natin ang pinto ng proseso at dinggin ang kanilang mga hinaing. Madam Chair, in view of the foregoing, I respectfully submit that the impeachment complaint be deemed sufficient in substance and that it accordingly be allowed to proceed to the next stage of the proceedings. Maraming salamat po, Madam Chair. Because we gave opportunity to Representative Nisay to make a closing statement in support of the De Jesus impeachment complaint in the interest of equality, we are giving as well the same opportunity to the endorsers of Masa et al. Impeachment complaint. The Honorable Tino. Madam Chair, we will give the 3 endorsers, but I think we are now ready to vote on the first one. How many endorsers will be delivering a closing statement? 3. Pero 3? maiksi lang po, Yeah, Madam Chair. That's okay. The 3 can speak. But let us now vote because we're finished through already with the first one so that we can already decide on the first one after hearing the closing statement. Honorable Rodriguez, the chair wishes to do the voting one after the other, immediately one after the other. So I wish to request Honorable Tino only to deliver the closing statement. Madam Chair, I wish to state that I always agree with the chair. Thank you, Honorable Rodriguez. Madam Chair, you said only. Will Honorable Co and Honorable Ilago be amenable to that? That it will only be Honorable Only. Tino who will be delivering the closing statement in support of the, or you can choose who among the 3 of you. To my understanding, Madam Chair, the motion provided by Honorable Rufus is that we vote first on the first complaint. And then, He withdrew his motion already because he said he's always following the chair. okay. We'd still like to provide a short manifestation if possible, Madam Chair. Yes, please, but we will be allowing only one endorser in support of Masa et al. Complaint. This is only in the interest of equality Sige because po. we heard the closing statement Okay. of Okay. the Ako Jesus na lang. impeachment complaint.
Honorable Tino, you're recognized. Maraming salamat, Madam Chair. Bumoto ang committee ito na sufficient inform ang Masa et al. Complaint. Ibig po sabihin, verified complaint na nakabatay sa personal knowledge and authentic records. Kaya settled na po ang usapin na ito, no, as far as this stage of the proceedings is concerned. Narito tayo ngayon sa determination of sufficiency in substance. At ang kinakailangan lamang po rito ay tiyakin na merong recitation of facts na nagpapatungkol sa isang ground for impeachment at therefore dapat na maging patuloy na paksa ng komiting ito. Malinaw na palinaw po na sufficient in substance ang Masa et al. Complaint. Meron pong malinaw na ground, betrayal of public trust, laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at malinaw din po ang recitation of facts na pinagbabatayan nito. Una, yung institutionalization ng formula para sa preparasyon ng National Expenditure Program na sinabmit ng Pangulo sa Kongreso sa 3 taon ng kanyang presidency, no? At ito ang sistema na punot dulo ng flood control corruption scandal. Yun yung tinatawag nating BBM parametric formula na karugtong ng mga sistema ng mga proponent o modus ng mga proponent, commitment or kickback mula sa mga corrupt na contractor tungo sa mga corrupt na opisyal. No? Pangalawa, sinabi dito as a relation of facts na inabuso ng Pangulo ang kanyang discretion sa paggastos ng budget, particular sa unprogrammed appropriations. Kung ang una ay sa preparasyon, ang pangalawa ay sa implementasyon o paggastos ng budget. Malinaw na binanggit, ni-recite sa complaint na tangi, sole and exclusive ang discretion ng Pangulo sa paggastos. Kung ano ang paggagastusan at kung ano ang hindi paggagastusan ng unprogrammed appropriations at inugnay natin ang pinaggastusang ng unprogrammed appropriations na inaprubahan ng Pangulo mismo, direktang at personal sa corruption. No? At kasama rin dito sa abuse ng kanyang discretion ang pagpahintulot na gamitin ang PhilHealth funds para sa infrastructure kahit alam ng lahat na ang pondo ng PhilHealth ay ayon sa batas, PhilHealth law at saka laws on sin taxes hindi pwedeng gamitin para sa ibang purpose kung hindi para sa kalusugan. No? At panghuli ay sinasabi dito na direktang may paglahok sa insertion at pagdanggap ng kickback ang Pangulo. No, sa madaling sabi, sufficient in substance po ang complaint at ang pinakamahalaga po dito ay sinasagot ang tanong. No? Nangyari ang pinakamalalang corruption na tinatawag nating flood control corruption scandal sa unang 3 taon ng pagkapangulo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang tanong ng lahat, alam ba to o hindi alam ng Pangulo na nagaganap ang ganitong corruption? No? Sinasagot po ng complaint, sinasabi dito, hindi lang sa alam niya, kung hindi siya ang nagpahintulot at may direktang partisipasyon sa corruption na ito ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at therefore dapat siyang ma-impeach.
The chair declares the termination of all forms of statements and manifestations. We shall now proceed to vote. The chair is ready to hear the motion for the declaration of sufficiency in substance of the De Jesus impeachment complaint. Madam Chair, The Honorable Zamora is recognized. Madam Chair, I move to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Insufficient in substance. There is a motion to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Is there a second? Second. The same has been seconded. Is there any objection? May I ask, Honorable Nisay, if you are a member? Yeah, member. I'm a member. Are you a member of the Justice Committee? Ex officio member. Deputy Okay. minority. As an ex officio member, then he has the right to vote. And I even to raise a motion. I object, Madam Chair. There is a motion to declare the De Jesus impeachment complaint insufficient in substance. The same has been objected to. We therefore divide the House. Again, the motion is to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hand. Those who abstain, please raise your right hand. You may put down your hands. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. At this juncture, the chair is ready to hear the motion for the declaration of sufficiency in substance of Massa et al. Impeachment complaint. Madam Chair, The Honorable Erice is recognized. Madam Chair, I move that we declare the Massa complaint as sufficient in substance. So move, Madam Chair. There is a motion to declare the Massa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Is there any second? Second the Who motion, seconded? Madam Chair.
The Honorable De Lima seconded. Is there any objection? I object. The motion has been objected to. We therefore divide the House. Let me restate. The motion is to declare Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Are you okay? You may put down your hands. Those who abstain, please raise your right hand. Nasaan ang boto? Wala pa. With vote in favor of the motion, 7. And those against the motion, 39. With 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. That concludes the voting on the sufficiency or insufficiency of substance of the 2 impeachment complaints. If we have no other matter to discuss, we are suspending the meeting until February 9, 2026, 10 o'clock in the morning. Members present are considered informed in today's hearing. Meeting is suspended. All right, now, kakatapos lang ng House Justice Committee voting on the 2 impeachment complaints, both voting against. Now, sa first complaint, the De Jesus complaint ay nagbotohan sila ng 42-1. 42 in favor, 1 against. And 3. Declaring insufficient Yes. in substance. May tatlong abstention. So, dismiss ito, no? Oo. Ay, And same goes Same go. Pangalawa sa naman. Maza et al. Complaint. Declaring it sufficient, pero in favor. Sufficient in substance. Sufficient in substance. 7 voted in favor. 39 ang nag-object and 0 ang Abstentions. So it was now
declared insufficient itong Maza et al. So both impeachment complaints. So, walang mangyayaring trial. Walang dramatic ng mga anuhan ng envelopes down. Na walang evidence taking, no hearings, no deliberations. No automatic appeal din. At hindi uusad sa plenary. Oo. Hindi siya uusad. So, and abangan natin, sa February 9 daw ang sunod nila na pagkikita. So kung ano ang mangyayari pa after this, abangan nila ang susunod na programa. Maya-maya lamang po, magsa-start na po ang Storycon, of course. That will have to do it for us though, this Hump Day Wednesday, February 4. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes de Vera, kapatid. We are One News, all sides, all the time. Have a Enjoy. delightful afternoon.